Okay mga kabayan natin, panibagong araw, panibagong update tayo dito sa flood control sa Davao City mga kabayan. At makikita nyo sa likuran ko mga kabayan, tingnan nyo naman kung gaano kalawak itong flood control projects dito sa lugar sa Davao, sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. Ayan, samahan nyo po ako mga kabayan na tingnan nyo. Kita nyo yan mga kabayan natin, yan po ang tinatawag na flood control projects. Yan medyo lang yung tubig kasi nga panay ulan dito sa Davao. Pero at least mga kabayan, wala tayong nakikitang pagbaha or yung mga basura na dyan yung mga basura dyan, pero wala tayong nakikita mga kabayan. Pero tingnan nyo naman kung gaano po kasolid itong mga flood control projects ng ating Congressman Pulong Duterte mga kabayan natin. At ang kakapal po, tingnan nyo lagpas sa kamay ko halos di ba? So, napakakapal po niyan mga kabayan natin at napakalaki po ng kalsada dito at may mga solar lights pa yan mga kabayan natin. O, tingnan nyo naman. O, di ba? So, grabe yung init. Pero at least mga kabayan, mag-update lang tayo na ito po ang proyekto ng ating Congressman Pulong Duterte mga kabayan dito sa Davao. At yung sa kabila niyan, SIR na po yan mga kabayan sa mga taga Davao dyan, sa mga nakapunta sa Davao, nakatira. SIR Matina na po yan. Oo, at nakita nyo naman yan, may mga tumatawid dyan ng mga bangka, ayan Oo, yan yung nagsisilbing transportasyon ng ating mga kababayang Dabawinyo dito mga kababayan. Mula dito sa may Grand Mensing, papunta doon sa Tawiran. Ayan, doon mismo yan sa SIR Matina mga kababayan natin. Kita nyo naman kung gaano kalawak, yung flood control projects yan, yung dikes. Pero mga kababayan, kahit sabihin na natin na gaano kasulit mga kabayan, pero pag talagang nangyari ang di ka nais-nais or panay ulan, baha, tapos continuous yung pag-ulan, hindi talaga natin yan inaasahan na mayroon talaga mga mabubuwal, masisira, pero at least makikita nyo naman na sobrang tibay niyan mga kabayan. Lalong-lalo na kung yung paglagay ninyo ng semento, itong mga dikis, mga dikes na yan, yung sa ilalim ng lupa medyo siya na malambot, so hindi talaga naiiwasan yan. Pero importante dyan naaayos at nare-repair naman. Yun po yung kagandahan yan sa mga Duterte mga bayan natin. Pero bakit nga ba tila bagay nahinto itong proyekto ng mga Duterte sa Davao, lalong-lalo na kay Congressman Pulong? Mayroon akong narinig na balita na mayroon daw nasira dito na dikes. Ayun, nasilip ko, parang yun nata yung banda ayan. Parang doon, yan. Yan mga kabayan natin. Tapos ang daming nagsasabi na akala ba namin solid yung ng mga Duterte. Take note mga kabayan natin, ilang taon na po hindi pinupunduhan ng gobyernong Marcos ang first congressional district sa Davao City. Mahihiya naman kayo. Kaya nga gusto ninyong siraan ang mga Duterte, lalong-lalo na kay Kung Pulong dito sa unang distrito, kasi hindi nyo nga binibigyan ng pondo. Tapos ngayon, babatikusin, ibabash ninyo na eto ganyan, kalaban namin, magagaling yung mga Duterte, akala ba namin matitibay yung paggawa. Ang paggawa po, nandyan na po yan sa mga Duterte, kagaya niya, Kita nyo naman kung gaano yung kalawak, kalapad, kalaki, at kapal nitong mga simento na yan na may mga bakal sa ilalim, tapos double matting pa yan mga bayan natin. Pero ang problema, hindi na nga binibigyan ng pondo ng gobyernong Marcos. Kaya ang nangyari mga kabayan natin, instead na magpatuloy yung mga proyekto ng ating butihing Congressman Pulong Duterte, tila bagay nagiging stagnant mga kabayan at paano mo? Shout out, di ba? Paano natin mapapatuloy yung proyekto or yung flood control projects, yung mga at kung ano na pa mga infra project kung wala ka namang pondo na ibinibigay ng gobyernong Marcos mga kababayan natin. At dito nga nila tinitira itong si Kung Pulong. Kung ano yun nakikita nila mga sira dyan, babatikusin, ibabash, sisiraan. Akala ba namin magaling yung Pulong ninyo? Akala ba namin okay yung Davao City? Akala ba namin
maraming proyekto. Marami nga proyekto, kaya nga kayo inggit na inggit eh. 'Di ba? Kaya nga kayo inggit na inggit na sa Davao kasi maraming nagawa sa Davao, lalong-lalo na sa panahon ni Tatay Digong. At yan po ang nagiging pamana no, ni Tatay Digong sa kanyang mga anak, mga kababayan, na talagang tapat na magserbisyo at talagang dapat ibigay sa taong bayan ang nararapat. Lalong-lalo na yan. Oh, walang ghost projects. Kita nyo naman yan. Yan po ay Bangkiruhan Bridge, mga kababayan natin, no? Tayo po ay nandito ngayon sa riverside, no, ng Bangkiruhan, no? Kaya nakakainis, no, mga kababayan natin, na makakarinig tayo ng mga paninira na bakit daw ito hindi pa naayos yung DKs dyan na nasira. Paano nga maayos? Hindi na nga pinupunduhan yung budget ni First Congressional District Paulo Duterte, mga kababayan, ng kanyang opisina. Ultimo nga, no? Pag mayroong maghingi ng mga tulong pinansyal, no? Sa opisina ni Kong Pulong, dati nakapagbibigay pa yan, no? 10,000 every, no? Sa mga pumupunta dyan, shout out sa mga kumain ng mansanitas, no? Parang sigbin, wakwak. Di ba? Isipin nyo yun. Ultimo yung opisina ni Kong Pulong, halos hindi na nga nakakapagbigay, no, ng tulong pinansyal sa kanyang distrito kasi hindi na nga pinupunduhan. Wala na ng budget na inilalagak. Ganon ka kurakot itong nasa gobyerno natin ngayon, lalong-lalo na sa Tambaloslos, no? O tagam nga kasi nilaglag ka na dyan sa kamera. O, nag-asabalutan na eh, no? Pero hindi pa rin tayo hindi tayo pwedeng magkampante kasi hindi naman ibig sabihin na wala na siya sa kamara bilang speaker sa House of Congress, no, yung buhayan na yan, dapat wag tayong hihinto, mga kababayan natin. Dapat may imbestigahan yan, dapat mabusisi, at dapat siguro makulong. May pananagutan talaga yan kasi napakalaking pera po ang nawala sa bansang Pilipinas. Tapos itong mamamayang Pilipino, tayo ang nagbabayad ng buwis. Grabe, no? Kalala. Oh. Kaya wag tayong maniwala sa mga sabi-sabi nila na ito ganyan. Sinisiraan ng lagi ang mga Duterte. Especially Pulong Duterte, mga kabayan. Pag may nakita mga sira dyan, sasabihin, akala ba namin magaling yung mga Duterte? Akala ba namin na mabilis umaksyon or gumawa ang mga Duterte? Paano maging mabilis ang umaksyon? Wala nga kayong pondong binibigay. Gusto ninyo, ibigyan niyo sa ibang mga congressman, akong mga buhaya, ayan, nagka-dalit-silitsin na, nagkaroon na ng ghost projects. Naglaglaga na sila, yung isa naman, pasakit-sakit na mismo, mayroon ng medical treatment, nagsakit-sakitan, nandun sa US, si Tambaloslos ngayon, parang hindi na yata nakinayan na, kaya sa sobrang kahihiyan, ayan, nag-resign na din. Sino pa? Ito wag lang sana nating kalimutan at lagi tayong magmasid at i-update tayo diyan kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez. Baka kasi maglaho na lang yan na parang bula at mahirap nang hagilapin kasi nagtatago na nga, 'di ba? Ano bang tawag doon sa taong hindi nakapapakita, 'di ba? Guilty yan, parang si Zaldico lang. Ganun katindi, mga kababayan natin. Kaya maraming salamat pa din, no, kay Kong Pulong, lalo na sa mga pamilya Duterte, kay BP Sara, kay Baste, kay Mayor, kay Tatay Digong, na kung saan miss na natin, mga kababayan natin. Sana po ay talagang makauwi na si Tatay Digong kasi nga matanda na yung yung former president natin. Sana makabalik na sa bayan sa Pilipinas. Ayun po yung nakikita niyo bangka diyan, ayun. Papunta po yan ng SIR Matina. Tawiran po yan diyan. Okay? Kita nyo naman, di ba? Ang kapal po ng mga ginamit dyan, no? Pero sabi ko nga, walang perpekto na paggawa. Importante, hindi ghost project. Kahit sabihin natin, yan, pag sabihin nila yan, baka nga, tawag yan, baka yung materialis, no? Substandard. Kung substandard, ibubagsak sana to lahat, di ba? Kung wala lang, no? Kung hindi lang nila pinipigilan ang pondo, malamang tapos na yan. Paano magagawa ni Congressman Pulong yan?
Diba? Ikaw nga, sige nga, magtrabaho ka bilang congressman. Tapos yung opisina mo, wala ng pondo. Ano to? Diba? Charity work. Nagtatrabaho ka, hinalal yan ng taong bayan. Ha? Kita mo itong mga tambulos na buhaya na to. Diba? Ang saklap, sobrang kasakiman talaga. Oh. Isipin nyo ha, Duterte Youth Party List. Nanalo, binoto, mahigit 2 million ang votes. Anong nangyari? Hindi pinaupo, no, sa Kongreso. Meron palang ganyan. Di ba? So, ibig sabihin lamang, nasa kanila yung power. Yung kasakiman nila, alam na natin, no? Kasi kung hindi sila sakim, kung hindi sila talaga sa kapangyarihan, bakit mo pipigilan yung pag-upo ng isang Duterte Youth Party List? Hindi ka naman nagmamayari ng bansang Pilipinas. Ha? Inihalal ka lang din dyan. Ha? Oh, nilagay ka bilang speaker. Isipin mo yan, Duterte Youth Party List, tapos pagdating sa Gabriela, ang bilis. Di ba? Halatang halata. No, masyado silang allergy sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga allies, no, na nakikipaglaban kay Tatay Digong. O hanggang dito na lamang mga kabayan natin kasi medyo mainit na talaga. Alas nakita niyo na po, no, ito po yung bangkerohan, no, flood control projects. Ayan, napakalawak ng dikes, no. Kita niyo naman yung slope niya sa gilid. Kita niyo, napakakapal niyan. Ito, tingnan niyo nga. Hopefully mga kababayan natin, yung may sira dyan, sana magbilang anghel tayo at mabigyan ng proyekto or mabigyan ng budget si Congressman Pulong Duterte this year, 2026. Hanggang dito na lamang mga kababayan.